Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po mula itutunghay ng pagbasa para naman sa araw po ng Huwebes, May 30, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanatay 10, mga talatang 46 hanggang 52. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. "Tumindig ka," ipinatatawag kanya. Iniwaksin niya ang kanyang balagwal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Guro, ibig ko po sanang makakita. Alam mo naman natin na sa ating pagbasa, literal na bulag si Bartimeo. At ang kanyang maaaring nasa mithiin sa buhay ay ang makakita. Kaya nga espesipiko na sinabi ni Bartimeo kay Jesus, ang kanyang mithiin, ang kanyang kahilingan na siya ay makakita. Mula sa pagkabulag ay magkaroon siya ng paningin. Mapilit si Bartimeo na makalapit kay Jesus. Ang kanyang sigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin," ay umaalingaw-ngaw. Maaaring ganun ang sabi nga ng isang komentaryong aking nabasa, ang sigaw niya ay katulad ng atungal ng isang baka, na kahit na nasa malayo ka, maririnig mo at madidinig mo ang atungal at pagsigaw ng baka. So, ibig sabihin, ang kanyang pagsigaw ay umaalingaw-ngaw at naririnig ng mga tao, kaya nga agaw pansin. "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Hindi karaniwang sigaw, ito'y sigaw na nagmamakaawa. Sigaw na puno ng pag-asa, paniniwala na siya ay nasa harap ng makapangyarihang tao at hindi naman siya nabigo sapagkat ang kanyang tinatawagan at nilalapitan ay kayang ibigay ang kanyang pangangailangan na bagamat siya'y pinagbawalan ng mga tao sa kanyang kapaligiran, ngunit hindi siya nagpaapekto. Si David ay hindi lang hari kundi manliligtas din. Naramdaman ng bulag na hindi ordinaryong tao si Jesus. Marahil narinig ni Bartimeo ang mga kababalaghang ginawa ni Jesus, kaya siya sumigaw ng paulit-ulit. Alam naman natin na talagang balitang-balita kung ano ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus kapag siya'y nagkukrusada. Talagang nababalita ang mga himalat kababalaghan na kanyang ginagawa. Kaya si Bartimeo, mayroon pong pagtitiyak sa kanyang sarili na hindi siya bibiguin ng makapangyarihang tao sa kanyang paningin noong panahon na yon. Nakamtan ni Bartimeo ang kanyang kahilingan at sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Ikaw din na nakikinig ng bidyong ito. Pagkatapos mong mapakinggan ang mga sinabi ng salita ng ating Panginoon, paniwalaan mo, sampalatayanan mo, humayo ka, tinanggap mo na ang iyong hiningi sa Kanya. Hindi lang pisikal kundi spiritual ring kagalingan ang tinanggap ni Bartimeo. Nakita niya ang katotohanan kay Jesus na lingid pa sa iba. Hindi alam ng iba, ngunit sa kanya ay lantad na. Siya'y sumasampalataya, kaya siya sumunod sa ating Panginoong Jesus. Ikaw din, tayo din. Kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Minsan, bulag din tayo sa pangailangan ng bawat isa sa atin. Ngunit kung ating bubuksan ang ating mata ng pananampalataya, makikita natin na nasa kamay ng Panginoong Jesus ang kasagutan at kahilingan na atin pong inaasam sa buhay. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.
Thank you for your smile.